Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi rin po, Father. Tayo po ay nakapaloob ngayon sa ikawalong linggo pagkaraan ng Pentecostes, ikalabing-anim na linggo sa karaniwang panahon. Sa panahon ng social media, lalo na sa maraming mga usapin sa ating lipunan sa panahon ngayon, marami ang nagiging eksperto kung minsan sa comment section, sa Facebook, sa ibang mga social media platforms. Diba? Kung minsan, may magpo-post lang ng isang litrato, mayroon isang magko-comment, edited yan. May isa, magsasabi, magko-comment, hindi naman totoo yan. May isa pa magsasabi, magko-comment, kaya hindi umuunlad ang Pilipinas. Ano po? Maraming mga komento pagdating sa social media. Minsan nga hindi pa natin alam ang buong kwento, nahusgahan na agad natin. Ang bilis nating magdesisyon kung sino ang tama, kung sino ang mali, sino ang mabuti, sino ang masama. Sa pag-aaway-away ng mga senador, sa impeachment trial na nangyayari, sino ba talaga ang tama? Sino ba talaga ang mali? Marahil, kung may paligsahan sa panghuhusga, malamang champion ang mga Pilipino sa bagay na iyan. Tama po? Napaka-judgmental po natin kung minsan. Pero nakakatuwa sa ating ebanghelyo sa araw na ito, parang may sariling comment section din yung mga alipin doon sa talinhaga na ibinahagi ng ating Panginoong Hesukristo. Nakita nila ang damo. Ano ang comment nila? Bunutin na natin. Pero ano yung naging sagot ng Panginoon? Tila baga parang ang sabi nung may kanya nung lupain ng triguhan, relax lang. Wag muna nating bunutin. Kumbaga napakaiksi ng sagot pero napakalalim. Ang problema po kasi natin, gusto natin minsan maging hurado. Samantalang ang tawag sa atin ng Diyos, ano yung tawag sa atin? Maging mga mananampalataya. Kapag may mga taong nakasakit sa atin, ang dasal natin, minsan, hindi na God bless you. Ano po? Minsan ang dasal natin kapag may nanakit sa atin, Lord, kunin mo na siya. Hindi po ba? Lord, ikaw nang bahala sa kanya. Diba? Yung bahala ka, alam na natin yung ibig sabihin, hindi blessing, but a curse. Ano po? Pero, ang Diyos ay iba. Hindi niya sinabing mali na magkaroon ng damo doon sa triguhan. Hindi niya sinabing trigo na ang damo. Ang sinabi niya, hindi pa panahon para anihin. Hindi pa panahon ng paghuhukom. At napakaganda ng bagay na iyan, mga kapatid, sa pananampalataya. Dahil ang Diyos ang tunay na nakakakita ng buong kwento natin bilang mga tao. Tayo, isang chapter pa lang ang nababasa natin, pero ang Diyos, tapos niya na ang buong libro. Tayo, nakikita natin ang kasalukuyan. Ang Diyos, nakikita niya pati kung ano ang maaaring mangyari kapag ang isang tao ay binigyan pa ng pagkakataon. Hindi po ba ganoon din tayo? Kung hinuhusgahan tayo ng Diyos, batay sa pinakamasama nating araw, baka wala ni isa sa atin ang nakaupo sa simbahang ito
ngayong gabi. Pero salamat sa Diyos, hindi niya tayo tinukoy sa ating pinakamasamang pagkakamali. Tinatawag pa rin niya tayo ayon sa maaari pa natin na maging kahinatnan sa buhay na ito. Sapagkat napakapasensyoso ng Diyos, napakamapagmahal ng Diyos, napakamaawain ng Diyos. And our God is a God who gives many chances in life. Maraming pag-asa ang ibinibigay ng Diyos. Maraming tsansa ang ibinibigay ng Diyos para magbago tayo na mga tao. Kanina sa second mass, tinanong ko yung mga nagsimba, sino ba dito ang masamang damo? Gusto ko rin tanungin sa inyo yon. Meron po bang masamang damo dito? Taas po ang kamay. Sabi po natin, kapag masamang damo, ano po yung kasabihan? Matagal mamatay. Totoo naman po. 'Di ba? Minsan nagtataka tayo, bakit siya pa yung namatay? Bakit siya pa yung unang kinuha? Ang bait-bait niya. 'Di ba? Ano po? Kasi nagbibigay ng pagkakataon ng Diyos para panibaguhin yung ating mga sarili. Nagbibigay ng pagkakataon ng Diyos para manumbalik ang bawat isa sa Kanya. At kung mapapansin natin sa talinhaga na ibinahagi ni Jesus, hindi naman po problema nung may-ari yung damo. Ang concern niya, yung trigo. Ano po? Baka sa pagmamadali ninyong bunutin ng damo, pati ang trigo ay mabunot. Ibig sabihin, minsan, kapag sobrang nagmamadali tayo na ituwid ang ating sarili, na ituwid ang iba, minsan may madadamay. Minsan may masasaktan. Minsan sobrang bilis nating humusga. Ano po, hindi natin alam, mayroon na palang pusong nadudurog. Minsan, sobrang talas ng ating dila kung makapagsalita. Di natin alam, may tao na palang nawawala ng pag-asa sa kanilang buhay para magbago. Kaya ang tanong ngayong gabi, mga kapatid, sa pananampalataya ay hindi lang kung sino ang masamang damo. Sa tingin ko, ang pinakamahalagang tanong, kanino tayo nawawalan ng pasensya? May mga taong matagal nang hindi nagbabago, marahil mga kapamilya natin, kasama sa trabaho, kaklase, kapitbahay natin, o di naman kaya, kapag tumingin tayo sa salamin, sasabi natin, kailan kaya ako magbabago? Yung sarili pala natin ang hindi nagbabago. At baka ngayong gabi, ang sinasabi ng Diyos ay hindi ganito. Hayaan mo ang kasalanan. Pero ang sinasabi niya, hayaan mo na ako ang humawak sa tamang oras, sa tamang pag-aani, sa tamang paghuhukom. At ito yung bagay na ibinabahagi ng Diyos palagi para sa bawat isa sa atin. Sa mga magsasaka, kung mapapansin po natin kung minsan, hindi po nila hinihila ang halaman para lang tignan kung humahaba na po ang ugat. Kapag ginawa nila iyon araw-araw, testingin ninyo sa mga halaman po ninyo sa bahay. Silipin nyo ng silipin kung malago ba yung ugat ng halaman. Ilang araw lang, patay yung halaman. Ano po? May mga bagay na lumalago, hindi dahil lagi silang ginagalaw. Hindi dahil lagi silang tinitignan, kundi dahil marunong silang maghintay. At marahil iyon ang ginagawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tahimik siyang nag-aalaga, tahimik siyang umaasa na balang araw ang pusong matigas ay magiging isang pusong mamon, pusong malambot.
Ang taong malayo ay magbabalik sa Diyos. At ang taong makasalanan ay magsisisi sa kanyang kasalanan. At yung damo na akala natin na kwento na ng kabiguan ng ating buhay, balang araw, mapipilitan palang maging isang trigo na namumunga dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya pag nilaya natin, mga kapatid, sa pananampalataya, bago tayo manghusga, bago tayo mag-comment, bago tayo magsalita, bago tayo magdesisyon, bago natin sabihan ng isang tao na wala na siyang pag-asa sa kanyang buhay, alalahanin natin ang Diyos na nagsasabi, huwag muna. May tamang panahon, may tamang oras ng pag-aani. Dahil kung ang Diyos hindi sumusuko para sa kanila, tayo rin. Hindi tayo dapat sumuko para sa mga taong nangangailangan ng pagkalinga ng Diyos. Hindi tayo dapat sumuko sa mga taong kasama dapat natin na lalago sa pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Amen.